sapagkat alam ho ninyo, napakalaki ng contribution ng ating mga overseas Filipino workers at mga migrant Filipinos na nag-contribute ng $38.3 billion sa ating ekonomiya last year in the form of your remittance. Maraming salamat po sa inyo, and hindi ho kayo dapat isinasantabi. Kaya dito sa aking pagla-live, kasali po kayo. Pwede po kayong magkomento at maaari po kayong mapasampa dito sa ating gagawin ngayon, Force of its kind, dito sa ating pagla-live. Shout out kay Maylene ng Valenzuela at Cainta. Maylene Valenzuela ng Cainta. Kay Ralph Nabong ng OFW. Kay Diony Lim, Barangay Tatalon, Quezon City. Kay June Bantigue, Tugatog, Malabon City. Kay Emil Rosales, kamusta ka? Kay Louis Jan Dumanhog ng South Cotabato, kay Alexander Alion ng Quezon City, kay Prince Atom, kay Berna Leodones. Kamusta ho kayo? At maraming salamat sa inyong pagsama. Maraming salamat po dito sa aking Magic Eye na nakikita ay 820 live viewers and still counting. Magandang hapon. Kaya don't be an obedient. Nakahabol ako, naka-duty pero nakatutok. Ito nga po yung atin. I'm really trying my best na samahan ho kayo habang kayo'y nata-traffic. At ang ating title ngayon ay Malversation ng PhilHealth Funds. Ito po tila ang lumalabas ngayon doon sa naganap na oral argument sa Korte Suprema hinggil dyan sa PhilHealth Funds. Tatandaan po nyo last year, kinuhaan ng 60 billion pesos ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PhilHealth. Pera po yun ng manggagawang Pilipino, binabawas sa sahod ninyo. Itin ko, hindi pa po ninyo nakukuha yung inyong pinaghirapan tuwing kinsenas, na ibawas na po yung inyong contribution, mandatory contribution sa PhilHealth. Ano po yung ginawa ng Marcos administration? Kinuha. Ang tangka nilang kunin ay 89.9 billion pesos last year. Nakuha po nila ay 60 billion. Salamat sa Korte Suprema at nag-issue ng restraining order. Pinigilan ang gobyerno ni Bongbong Marcos na kunin pa yung natitirang 29.9 billion pesos. So 60 billion po yung nakuha nila. Malaki. Higit na malaki po yung nakuha. Subalit ngayon po tuloy-tuloy yung pagbibista dahil kini-question nga yung legalidad at constitutionality ng ginawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos na kinuha yung perang pinaghirapan ng manggagawang Pilipino at kinontribute sa PhilHealth. At ginamit di umano pampondo nung mga projects or programang meron ng funding. Ganun po katindi ang pambubudol na patuloy nating nararanasan under Bongbong Marcos administration. Ano po lumalabas? Vigilant na po ang Korte Suprema. Importanteng pag-usapan natin yung ating titulo na Malversation ng PhilHealth Fund sapagkat doon po tila papunta yung ginagawang oral argument na sa Korte Suprema na hindi po talaga dapat gamitin sa iba yung pera ng mamamayang Pilipino na dapat ay para sa PhilHealth o yung reserve din po to fund yung mga programa under RA 11223 o yung Universal Healthcare Law. Ito po yung batas na nagpapalakas sa ating insurance system kagaya ng PhilHealth. At lumalabas po dito, ito na po yung ating matagal nang sinasabi. Unconstitutional sapagkat malinaw sa Article 6, Section 29, Paragraph 3 of our Constitution na all money collected on taxes levied for special purpose shall be used only for that specific purpose and no other. Ibig sabihin, yung pera po na isinantabi, kagaya ng 80% na makokolekta mula dun sa tinatawag nating buwis sa sin products, yung tabako, yung alak, yung mga gumagamit ng sweetener at matatamis na inumin, ang nakalagak po dyan 80% ay reserve to fund yung Universal Healthcare Law programs kagaya ng PhilHealth.
Subalit, ginawa nga po ng gobyerno ni Bongbong Marcos, kinuha yung 60 billion, dapat yan ay 89.9 billion para daw pondohan yung ibang programa ng administrasyon niya. At sinabi nga ng Korte Suprema nung isang napakahusay na justice dyan, yung hukom natin, si Justice Ami, na hindi mo pwedeng gamitin sa iba ang pera ng PhilHealth. Ang pera ng PhilHealth para sa PhilHealth lang. Hindi pwede yan. I take special interest sapagkat pagkaho sa gobyerno kasi, yung isang pera ay para sa isang specific na paggagamitan lamang at yan po'y ginalaw mo, malversation po yan. Malversation of public funds po yan. Hindi mo pwedeng ilipat-lipat yung pera ng gobyerno, lalo na yung specifically and specially intended to fund a specific project or to fund a specific purpose. Kagaya po nung sa PhilHealth. Kaya yan din po yung ating argumento dito sa kasong inihain natin sa Korte Suprema, questioning the legality and the constitutionality of the illegal, unlawful, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. Dahil ziniro po nila ang PhilHealth ngayong taon. Wala pong binigay na pondo ang Marcos administration sa PhilHealth ngayong taon. Bawal po iyan. Bakit? Meron po kasing special source of funding ang PhilHealth eh. At yan nga po yung mga buwis na nakukolekta mula doon sa tinatawag nating sin products o yung sin taxes. And our basis again for saying that this is unconstitutional is the Constitution itself, na yung Article 6, Section 29, subparagraph 3. Malinaw po dyan that all money collected on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund to be used for such special purpose only. So malinaw po yan, sinusubaybayan natin itong nangyayaring oral argument sa Korte Suprema sa nauna ng kaso questioning yung legality ng pagkuha ng Bongbong Marcos administration sa 60 billion pesos pera ng PhilHealth. Sapagkat ito po ay closely intertwined if not talagang related dito sa ating kaso na nakabinbin din sa Korte Suprema na magkakaroon po ng tinatawag nating preliminary conference na sa darating na Biyernes, February 28, at may nakatakda na pong oral argument din pagdating po ng April 1. Kaya po mahalagang pag-usapan natin to dahil lumilinaw na hindi dapat kinuha ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PhilHealth. Namumuro na madedeklarang unconstitutional yung ginawa nila. Therefore, sana makaabot din ito sa Korte Suprema, mag-issue na rin sila ng temporary restraining order para matigil na yung patuloy na pag-disburse nung pera na bahagi po ng ating national budget ngayong 2025 dahil baka mamaya madeklarang unconstitutional itong national budget natin ngayong taon 2025 na-disburse na po halos lahat, we will end up with a mere paper victory. Sure, it's still going to be a legal and moral victory pero kawawa pong sambayan ng Pilipino dahil pera niyo po ito eh. Tayo po ay nag-expose lamang, nagbubunyag ng mga anomalya sa ilalim ng Marcos administration. Dinadala natin sa korte sapagkat tayo rin sa hakbang ng maisog ay patuloy na nananawagan sa lahat, Pilipino, taong gobyerno, ordinaryong tao, to uphold, respect, and defend our Constitution. Eto nga nahuli natin sa tulong ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao at inilahad din po natin ito kasama si Pangulong Duterte na panay blanco yung Bicameral Conference Committee report na naging basihan at pundasyon ng ating taunang budget. And update ko lang din po kayo dahil lahat kayo ay kasali rito. Nag-meeting po kanina uli, nagpulong po. Kaya po ako medyo na-late din ay nagpulong po kami nung ating grupo ng mga petitioners dito sa kasong ito. Nag-meeting po kasama yung ating mga abogado at pinag-usapan na pinagpaplanuhan na po yung ating preliminary conference na gagawin sa Friday at naghahanda na rin po kami with all the heavy research na aming gagawin
at pag-aaral para sa oral argument na gaganapin po sa April 1 dyan po sa Baguio during the summer session of our Honorable Supreme Court. Sana ay patuloy na manindigan ang ating mga mahistrado, ang ating mga hukom sa Korte Suprema sapagkat wala na pong matatakbuhan ang masambayan ng Pilipino pagka ganito tratuhin ng Executive at Legislative Department ang ating saligang batas. Talagang sinasalaula makikita natin, malinaw naman sa saligang batas, hindi mo pwedeng galawin. Yung pera ng PhilHealth, ginalaw nila, pinampondo raw ng mga programang napondohan na. Ito'y talagang patuloy na pambubudol ng sambayan ng Pilipino. Batiin ko lang po si Terence